Mga sangkay, meron na nga bang aarestuhing mga senador bago magpasko? Pag-usapan po natin ito. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? Ito, pag-usapan po natin itong damputan na nangyayari ngayon mga sangkay kasi marami na nga po ang dinadampot, di ba? Kahit nga po yung Diskaya sumuko kasi alam na po nila ang mangyayari. At yung iba, mga sangkay ngayon, nakikipagtulungan na po sa gobyerno para po matugis itong mga mastermind kung sino nga ba talaga itong dapat ng mga matataas na opisyal na managot. Kasi naging very common po itong korupsyon sa Pilipinas na naging systematic na po siya. May sistema na po silang ginagawa para po makapangurap. So, very expert when it comes to corruption itong mga politiko. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, mga sangkay, pag-usapan ito, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na, no? Parami po tayo ng parami dito sa YouTube, kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito pag-usapan po natin ngayon, kung mayroon na nga bang mga madadampot na mga politiko, no? Na matataas, kagaya po ng senador. Kasi nga po, yun po yung inaabangan ng marami mga sangkay. Actually, may nagsalita po dyan. Ayon po dito kay Senator Lacson. Ayan. Abangers daw po siya sa aarestuhing senador. Aba, ito yung inaabangan ni Senator Lacson, mga sangkay, yung may senador na aarestuhin na. Pero sabi niya dito mga sangkay, kung susundin ang binigay na timeline ni Ombudsman Boying Rimulya, may maaarestong senador sa flood control scandal sa susunod na linggo. Uy, so next week mga sangkay. Aba, tingnan natin. Kung susundin ang binigay na timeline ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may maaarestong senador sa flood control scandal sa susunod na linggo. Ayon kay Ping Lacson. Ayon sa kanya, kung tapos na yung kanilang preliminary investigation, may resolution na, magpa-file sila ng information at kung susundan natin ang kanyang self-imposed deadline o yung timeline niya, by Monday, December 15, may ipa-file silang kaso sa Sandigan Bayan para maisyuhan na ng warrant of arrest, wika ni Senator Lacson. Mga sangkay, naalala nyo kasi, itong sila Boying Rimulya ay meron pong pasabog mga sangkay nakaraan na bago nga po magpasko, meron pong mga madadampot na ng mga matataas na opisyal. No? At ito yung inaabangan ni Senator Lacson na mayroon pong madampot na kahit naman ako mga sangkay, yun po yung inaabangan ko eh. Kasi yun po talaga yung mga malalaking isda. No? Ayun naman, mga malalaking isda din naman mga sangkay, yung mga contractor, yung itong mga DPWH officials na kumakain po ng kaperahan ng taong bayan, mga sangkay. Pero, malalaking isda din po itong mga senador, kongresista, no? Na involved. So, dapat kasama po sila dito mga sangkay kaagad na matugis bago po magpasko. Duda naman ng senador kung mailalabas ng warrant ang Sandigan Bayan sa susunod na linggo dahil kailangan pang alamin ng anti-graft court kung may probable cause para maglabas ng warrant. Nagdududa si Senator Lacson. Ito ay proseso, base sa alam niyang proseso, kung papaano po gumugulong ang isang kaso at kung papaano po nagsiserve ng warrant, mukhang malabo daw po
na next week, magagawa yan. Pero kung titingnan po natin yung pasabog, yung self-imposed deadline po nitong si Ombudsman Remulla, meron nga po for next week, Senador. Pero mga sangkay, nalalabuan pa po si Senator Lacson. Pero malay natin, di ba? At, for me, ang kinagandahan lamang po dito kay Remulla, mga sangkay, kasi may aksyong ginagawa ngayon laban sa mga korap. Last time na nagkaroon po tayo ng ombudsman, alam po natin ang nangyari. Na wala pong napanagot ng mga korap. Isipin nyo yung Yap Brothers nga lang, matagal na palang isinusumbong yan sa ombudsman. Matagal na pong nagfa-file ng reklamo sa ombudsman. Walang ginawa ang ombudsman. Pinatulog lamang po ang mga reklamo. Wala mga sangkay. So, at least kayo, no? Mayroon pong ginagawa. Kita nyo, may mga dinadampot na mga sangkay, di ba? Meron na pong, may mga susunod pa. So, ito po yung, kumbaga, may action na ginagawa mga sangkay. Yung last time talaga, wala Pinapatulog lahat ng korap, nagpakasasa. Kahit nga po yung SALN, tinago. Tiniyak naman ni Lacson na hindi aharangin ni Senate President Tito Soto III ang ilalabas na arrest warrant laban sa sinumang senador na masasangkot sa flood control scandal. Sabi niya dito, malungkot kasi may mga kasamahan kaming na-i-involved at baka nga ma-issuean ng warrant. Siyempre, malungkot para sa amin yon after all my colleagues. Mga colleagues namin yon. Pero, wala rin kaming magagawa kasi kung may sapat na ebidensya para papanagutin sila, sino ba naman kami para humarang? Kahit naman sino, mga sangke, di ba? Naiinis ngayon dahil po sa korupsyon na ito kasi for the very first time, may nagsalita na presidente. Mayroong tumugis na presidente. Sa kanyang sariling gobyerno, kung tutusin, pwedeng itago ito ni PBBM para lang magmukhang malinis ang kanyang pamahalaan. Pero hindi. Nilabas niya, tinugis niya, pinuntahan po mismo yung mga ghost projects, mga sangkay. At ngayon, we all know what is happening, mga sangkay, na marami na pong dinadampot. Nauna rito ay sinabi ni Remulla na sumulat na siya kay Soto para huwag bigyan ng travel clearance ang senador na nasasangkot sa flood control scandal. So, ayun, mga sangkay. Kayo ba? Pabor ba kayo na may mga madampot na ng mga senador bago magpasko? Ako na mismo maunang sasagot. Gusto ko talaga makita. Nang sa ganun, talaga natin, masabi natin na ayun, na ginagawa na ang pamahalaan laban dito sa mga malalaking isda. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.